Ang Republic of China ay isang malaya at independenteng bansa. Ito ang naging pahayag ng presidential spokesperson ng Taiwan matapos sabihin ni Donald Trump sa kanyang pagbisita sa China noong nakaraang linggo na gusto raw ng Taiwan ng kasarinlan at tila naghahanap daw ito ng gulo. Dagdag pa ni Trump, matapang lang daw ang Taiwan dahil naniniwala itong nasa likod nila ang Amerika. Dahil mula pa noong 1950, pinoprotektahan na ng Amerika ang Taiwan laban sa posibleng pag-atake ng mainland China. Pero bakit nga ba tinutulungan ng Amerika ang Taiwan kahit na ang ibig sabihin nito ay ang posibleng giyera laban sa China? Kung pamilyar ka sa kasaysayan at sinusundan mo ang balita, madaling sabihin na pinoprotektahan ng Amerika ang Taiwan dahil sa semiconductor technology nito o dahil sa strategic value nito at marami pang ibang mga praktikal na dahilan. At hindi naman mali yun. Sa totoo lang, yun din naman mismo ang sinabi ko sa nakaraan kong video. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may iba pang dahilan? Na may mga batas at polisiya ang Amerika na siyang dahilan kung bakit hindi nila basta pwedeng talikuran ang Taiwan. Yun ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung medyo naguluhan ka sa intro, normal lang yon. Dahil marami ang hindi nakakaalam na ang opisyal na pangalan ng mainland China na kontrolado ng Chinese Communist Party sa ilalim ni Xi Jinping ay People's Republic of China o PRC. Samantala, ang Taiwan naman ay may opisyal na pangalang Republic of China o ROC. Ibig sabihin, may dalawang magkahiwalay na gobyerno na parehong nagsasabing sila ang tunay na China. Para mas maintindihan natin kung paano ito nangyari, balikan natin ang kasaysayan ng China at Taiwan. Nagsimula ang Republic of China noong 1912 matapos pabagsakin ng mga rebelde ang Chinese Empire na pinamumunuan noon ng Qing Dynasty. Kasunod nito, nagsama-sama ang ilan sa mga dating rebelde at binuo ang Partidong Kuomintang o KMT. Di nagtagal, ang KMT ang naging pinakamakapangyarihang partido sa China at siyang namuno sa bansa. Pagdating ng 1921, nabuo naman ang Chinese Communist Party o CCP. Noong 1923, pansamantalang nagsanib puwersa ang KMT at CCP upang pag-isahin ang nagkawatak-watak na China na nooy kontrolado ng iba't ibang mga warlords. Naging matagumpay ang kanilang kampanya at muling napag-isa ang malaking bahagi ng China. Pero hindi nagtagal ang kanilang pagkakaisa. Pagsapit ng 1927, nagkaroon ng matinding hidwaan ang KMT at CCP na nauwi sa digmaang tinatawag na Chinese Civil War. Pansamantalang natigil ang digmaan ng salakayin ng Japan ng China noong World War II. Dahil sa banta ng pananakop ng mga Hapon, muling nagsanib puwersa ang KMT at CCP upang labanan ng Japan. Pero matapos matalo ng Japan noong World War II, agad ding bumalik ang labanan sa pagitan ng dalawang panig. Pagdating ng 1949, nanaig ang CCP sa ilalim ni Mao Zedong at nakontrol nito ang malaking bahagi ng mainland China. Samantala, ang gobyerno ng Republic of China sa ilalim ng KMT ay tumakas papunta sa isla ng Taiwan. Doon naging komplikado ang sitwasyon dahil matapos matalo sa mainland China, hindi naman nawala ang Republic of China kundi lumipat lang ito sa Taiwan. Samantala, itinatag naman ni Mao Zedong ang People's Republic of China sa mainland. Mula noon, nagkaroon na ng dalawang gobyerno na parehong nagsasabi na sila ang lehitimong gobyerno ng buong China. Ngayong alam nyo na kung paano nagkahiwalay at nagkaaway ang China at Taiwan, pupunta naman tayo sa kung bakit nagpasya ang Amerika na protektahan ang Taiwan. Para maintindihan natin yon, kailangan din nating maintindihan ang relasyon sa pagitan ng Amerika at Soviet Union lalo na nung matapos ang World War II. Pagkatapos ng digmaan, naiwang mahina ang ekonomiya at kapangyarihan ng maraming mga bansa sa Europa. Sinamantala ito ng Soviet Union upang palawakin ang kanilang impluwensya sa iba't ibang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga grupong komunista at mga bansang kaalyado nila. Isa sa mga pinakamalaking halimbawa nito ay ang China, na naging malapit sa Soviet Union matapos manalo ang CCP sa Chinese Civil War. Nagtangkaring magpalakas ng kontrol at impluwensya ang Soviet Union sa ilang mga bansa sa silangang Europa upang magkaroon sila ng tinatawag na buffer zone o panangga laban sa mga bansang nasa kanluran. Lubos itong kinabahala ng Amerika dahil para sa Amerika na isang kapitalistang bansa,
ang lumalakas na komunistang Soviet Union ay hindi lang simpleng kasalungat sa ideolohiya, kundi isa ring banta sa kanilang impluwensya, ekonomiya at seguridad. Bukod dito, ipinagbawal din ng Soviet Union sa marami nilang mga kaalyadong bansa ang malayang pakikipagkalakalan at malapit na pakikipag-ugnayan sa Amerika. Dito na pumapasok ang Amerika sa usapin ng Taiwan. Sa paningin ng Amerika, ang tagumpay ng mga komunista sa China ay hindi lang simpleng pagbabago ng gobyerno. Isa itong malaking panalo para sa Soviet Union sa gitna ng kanilang lumalalang hidwaan. Kaya pagdating ng 1947, nagpasya ang Amerika sa pangunguna ng nooy presidenteng si Harry S. Truman na suportahan at protektahan ang mga bansang nanganganib na mahulog sa impluwensya ng mga komunista. Mas lalo pang lumalim ang takot ng Amerika nang sumiklab ang Korean War noong 1950. Sa digmaang ito, sinuportahan ng Soviet Union at China ang komunistang North Korea laban sa South Korea. Nag-alala ang Amerika na baka tuluyang lumawak ang impluwensya ng komunismo sa Asya, kaya sinuportahan nila ang South Korea kasama ng United Nations. Isa pa sa mga kinatatakutan nila ay ang posibilidad na lusubin din ng China ang Taiwan. Kaya noong 1950, pinadala ni Truman ang US 7th Fleet sa Taiwan Strait upang pigilan ng anumang posibleng pagsalakay ng mainland China sa Taiwan. Dito nagsimula ang pagprotekta ng Amerika sa Taiwan laban sa mainland China. Pero kahit nasa ilalim na ng proteksyon ng Amerika ang Taiwan, hindi pa rin natapos ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Sa katunayan, ilang beses na ang muntik sumiklab ang digmaan sa pagitan ng dalawa. Noong 1954, nagsimula ang tinatawag na First Taiwan Strait Crisis matapos bombahin ng mainland China ang ilang military installations na itinayo ng Taiwan sa mga maliliit na isla malapit sa mainland China. Habang nagaganap ito, nilagdaan ng isang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Amerika at Republic of China o Taiwan noong December 2, 1954. Sa ilalim ng kasunduang ito, nangako ang Amerika na tutulungan nilang depensa ng Taiwan laban sa posibleng pag-atake. Pero hindi pa magiging epektibo ang kasunduang ito hanggang March 3, 1955. Sinamantala ito ng China at nilusob ang Yijiangshan Islands noong January 18, 1955. Labis na nag-alala ang Amerika na baka tuluyan ng lusubin ng China ang isla ng Taiwan bago pa maging epektibo ang kasunduan. Kaya makalipas lang ang 2 linggo, noong January 29, 1955, inaprubahan sa Kongreso ng Amerika ang tinatawag na Formosa Resolution. Sa ilalim nito, pinahintulutan ang presidente na gamitin ang puwersang militar upang ipagtanggol ang Taiwan. Sa kabila nito, hindi natinag ang China at nagpatuloy sa kanilang mga pag-atake laban sa Taiwan. Hindi nagtagal, nagsimula ng pag-usapan sa loob ng Amerika ang posibilidad ng paggamit ng nuclear weapons laban sa China kung tuluyan nitong lulusubin ang Taiwan. Dahil dito, mas naging maingat ang China at kalaunan ay humupa rin ang tensyon. Pero hindi yon ang huling beses na muntik magkaroon ng malaking digmaan. Muling lumusob ang China sa mga maliliit na isla na kontrolado ng Taiwan noong 1958 sa tinatawag na Second Taiwan Strait Crisis. Tulad ng dati, muling sinuportahan ng Amerika ang Taiwan. Nagpatuloy ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan at sa tuwing lumalala ang sitwasyon, nandyan ang Amerika upang tulungan ang Taiwan. Ngunit nagbago ang lahat nang pumanaw ang pinuno ng Soviet Union na si Joseph Stalin at napalitan siya ni Nikita Khrushchev. Kung si Stalin ay agresibo at mahigpit ang paninindigan laban sa mga bansang nasa kanluran, si Khrushchev naman ay mas bukas sa posibilidad ng pakikipagkasundo. Sinimulan din niyang batikusin ang naging pamumuno at mga polisiya ni Stalin sa ilalim ng tinatawag na de-Stalinization. Isa-isa rin niyang pinatanggal ang maraming mga simbolo at parangal na may kaugnayan kay Stalin sa Soviet Union. Ang problema, malapit ang relasyon ni Stalin at Mao Zedong. Bukod dito, magkalapit din ang kanilang pananaw ukol sa komunismo at sa pakikitungo sa mga bansang nasa kanluran. Kaya ang tila pagbabago ng direksyon ng Soviet Union sa ilalim ni Khrushchev ay lubos na ikinabahala ni Mao. Sa kabilang banda naman, nagsimula ring mabahala si Khrushchev kay Mao. Isa sa mga dahilan nito ay ang pagbibigay ni Mao ng mga pahayag na nagpapakitang handa siyang tanggapin ang posibilidad ng nuclear war kung kinakailangan. Dahil dito, umurong ang Soviet Union sa mga plano nitong tulungan ng China sa pagdevelop ng nuclear technology
dahil nag-aalala ang Soviet Union na baka mas lalong lumala ang tensyon sa pagitan ng China at Amerika kapag nakagawa ng nuclear bomb ang China. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang hidwaan sa pagitan ni Mao at Khrushchev at hindi ito pinalagpas ng Amerika. Nakita ito ng Amerika bilang isang malaking oportunidad dahil kung magiging mas malapit ang Amerika sa China, maaaring humina ang Soviet Union. Kaya noong 1972 bumisita si US President Richard Nixon sa China upang makipagpulong kay Mao Zedong. Isa ito sa mga pinakamahalagang diplomatic events noong Cold War at dito nagsimulang unti-unting baguhin ng Amerika ang kanilang relasyon sa Taiwan at mainland China. Pagdating ng 1979, gumawa ang Amerika ng isang napakalaking pagbabago. Opisyal nilang kinilala ang People's Republic of China o PRC bilang lehitimong gobyerno ng China. Ibig sabihin, tumigil ang Amerika sa opisyal na pagkilala sa Republic of China o Taiwan bilang gobyerno ng buong China. Para sa Taiwan, isa itong napakalaking dagok dahil sa loob ng maraming taon, Amerika ang pinakamahalaga nilang kaalyado. Pero naging mas komplikado palalo ang sitwasyon dahil kahit kinilala na ng Amerika ang mainland China, hindi pa rin nila tuluyang iniwan ang Taiwan. Noong parehong taon, ipinasa ng US Congress ang batas na tinatawag na Taiwan Relations Act. Sa ilalim ng batas na ito, pinayagan ang patuloy na pagbebenta ng armas ng Amerika sa Taiwan upang matulungan itong depensahan ng sarili laban sa posibleng pag-atake ng China. Nakasaad din dito na anumang pagtatangkang kunin ang Taiwan gamit ang dahas ay ituturing na seryosong banta sa kapayapaan ng Western Pacific. Ibig sabihin, kahit hindi na opisyal na kinikilala ng Amerika ang Taiwan bilang gobyerno ng China, patuloy pa rin nilang tinutulungan ng Taiwan na palakasin ang kanilang depensa laban sa mainland China. Pero sinadya ring iwasan ng Amerika na malinaw na sabihin kung makikidigma ba sila laban sa China kapag nilusob nito ang Taiwan. Kapag ba nilusob ng China ang Taiwan, tutulungan sila ng Amerika? Hanggang ngayon, walang malinaw na sagot dyan at sadyang ganoon ang gusto ng Amerika. Hindi malinaw, hindi sigurado. Yun ang tinatawag na strategic ambiguity. Pinapanatili nitong hindi sigurado ang China kung ano ang magiging tugon ng Amerika kapag tuluyang nilusob ng China ang Taiwan, habang pinipigilan din ang Taiwan na magdeklara ng formal na independence dahil malakas ang loob nila na pinoprotektahan sila ng Amerika. Ito ay dahil paulit-ulit nang nagbabala ang China na maaari silang gumamit ng puwersang militar kapag formal na nagdeklara ng independence ang Taiwan. Yon ang naging stratehiya ng Amerika at ng kanyang mga naging presidente simula noong 1979. Maingat sila sa mga pahayag nila ukol sa Taiwan. Pinapahapyaw lang nila na maaari nilang tulungan ng Taiwan pero hindi nila tuloy ang sinisigurado upang patuloy na maguluhan pareho ang China at Taiwan at maiwasan ang gyera. Pero ngayon, dahil sa mga pahayag ni Trump na tila sinisisi at minamaliit ang Taiwan, may mga eksperto at kaalyado ng Amerika na nangangambang baka nagbabago na ang matagal ng polisiya ng Amerika ukol sa Taiwan. Sa loob ng maraming dekada, isa sa mga pinakamahalagang depensa ng Taiwan ay hindi lang ang armas na galing sa Amerika, kundi ang paniniwala ng China na maaaring makialam ang Amerika anumang oras.